Mga bagay na hindi natin nararanasan noong mga nakaraang panahon, nararanasan na po natin ngayon. Ito pong rotational brownouts na ito, no? At may kinalaman po to sa National Grid Corporation of the Philippines. Okay, at yung grid, ito po yung nagsusupply ng mga kuryente both sa consumers sa lahat all over the Philippines. At sabi nila yung available capacity na pwedeng i-distribute ay mas mataas daw po yung demand. Kaya minsan kahit wala po sa oras, no? Especially nung mga 2 days ago, namatay po ang kuryente mga 10 p.m. Mag-o-open ng 5 a.m. Tapos akala ko some portions lang po ng Luzon. Pero yung pala po, umabot na po, national na pala ang problemang ito. So, ito po mga ganito, sobrang init ng panahon. At ito pa po, mag-ingat po dahil ito po palang init na nararanasan natin. Though very hot as it seems, it's not yet the season of El Nino. According to Pag-asa, as I read it earlier, hindi po pala ito. Nakakalungkot po, what is happening in the world? Mainit ang usapin sa mga UFOs, mainit ang usapin tungkol dito po sa atin pong bayan, mainit ang usapin tungkol sa mga personal issues ng mga bawat isa po sa atin na yung iba hindi naman na po ipaparating sa social medias. Meron po mga iba't ibang mga usapin tulad po namin kanina. Meron pong tumawag na naman po sa akin, medyo nagrereklamo regarding dun sa mga lupa. Ang daming nangyayari. There are so many issues and it escalated this 2026. Are these things spiritual? Of course. Ang mga bagay na physical ay galing sa spiritual. Hindi po ba? From nothing, God created physical things. Let there be light. Let there be soil. Let there be sea. Let there be trees. Let there be animals. Let there be plants. Diba? Ang Lord, ayan po, ay narinig niyo po yung kulog. Praying na tumuloy naman po yung ulan because it's so very hot. We really need to feel the shower of heaven right now. At napakainit po ng panahon. It's so sad kung dumating na po yung El Nino, yung season ng El Nino, paano na po kaya iyan, no? At ang dami pong nakakalungkot yung mga nagkakasakit, yung mga may edad na po. Sometimes, hindi na po nila kakayanin. Yung mga may edad way back in the 70s, nung hindi pa tayo pinapanganak, yung mga may edad way back in the 60s, kaya mas sumabang buhay nila kasi mas, ang panahon noon mas friendly pa. Nag-iba po talaga. Hindi po ninyo ma-deny what these things are really getting us affected. Hindi mo ma-deny. Nagpapasalamat lang po ako sa Panginoon dahil kada pinapatay po nila yung kuryente, hindi naman po apektado ang tubig. Ano po, kayo po, kumusta po? May supply po kayo. Siguro mag-off sandali, pero magkakaroon din po. Yung mga doggies po namin takot po sa kulog. Inosente. Okay, so ayun lang po gusto ko sabihin at na-observe nyo rin po ba yung mga pagbabago? Ang mga pagbabagong hindi natin kayang i-control. Nakakalungkot na lang kung minsan mapapaupo ka, maiisip mo nung mga some 10 years ago, hindi pa ganito ang panahon. May mga brownouts tayo. May mga shortage tayo sa tubig. Pero yung ganito katindi, right after COVID, nag-escalate ang lahat. Right after COVID-19, nagbago ang lahat. Right after COVID-19, nagbago rin ang behavior ng mga tao. Right after COVID-19, nakita po natin parang mga robot na mga tao. Parang wala nang damdamin sometimes. I'm not saying na ino-OA ko to. I'm not saying na AI sila. But all I'm saying is parang wala na yung haplos, yung soft touch sa kapwa-tao. O halimbawa, bibigyan mo ng konting pagkain, no? Aawa ka, tutulungan mo. Right now, parang, sarili ko muna bago ito. Tupad na tupad po ang hula ng Bible, no? At we're living in the last days. That's no doubt. We are living in the last days, hindi may kakaila. Last decade or 2 decades ago, which was 2006, napakaganda po.
I still remember watching Trinity Broadcasting Network at doon, pag nanood po kami, no? Ipinag-uusapan namin yung mga preachings. I mean, ganyan po. Ang init ng mga Kristiyano noon. Wala pang distraction sa mga Kristiyano noon. It's so easy for you to call someone sa labas na mag-join ng Bible study at sasama po sila sa inyo. Sabi ko, 30 minutes lang, tara. And then after that, uuwi silang punong-puno ng pag-asa. No? Punong-puno ng kaligayahan ng puso dahil meron silang isang person na nakilala sa Bible study. Yan ay walang iba kundi si Lord Jesus Christ. Okay? At sila po ay talaga po naman nagsasayaw sa kagalakan. Umulan na po, thank you Jesus. Umulan na. Nagsasayaw sila sa kagalakan during that time. At minsan kumakain kami late na, no? Dahil yung sabi namin 30 minutes, inaabot kami ng 11 ng gabi. We were very happy during that time. Okay? Masaya yung mga nag-host ng Bible study. Pinapakain talaga kami, no? It's not about the pagkain, but of course, the delight. Knowing na yung mga paglago spiritually na nakukuha nila during that time. Okay, kami po ay mga bata pa noon. Pero alam niyo, may mga naglilid po sa amin na nami-miss ko po ngayon dahil those people talagang ginamit ng Lord para po sa amin pong tinatawag na paghinang, no? Para maging mabuting tagapagpahayag ng Ebanghelyo ni Kristo sa ibang mga tao. At I don't want to think na memories na lang yon because naniniwala ako, sana bago dumating ang rapture, maging mainit muli yung mga Kristiyano on sharing the good news. Sa paraan natin ngayon, may social media na tayo, kaya lang mas marami pong distraction ngayon compared to what we used to have before. No? Noon, meron lang kaming mga DVD ng mga Passion of the Christ, Jesus of Nazareth, Samson and Delilah, The Ten Commandments, ano pa yung mga nandyan namin. Yun, yung mga Bible series, no? Masaya na kami doon noon. Panunuorin lang, yung Jesus film. Yan, nakita ko nga yung DVD namin ng Jesus film. Sabi ko, ito yung pinapanood namin dati. Masayang, malungkot na naaalala mo. Kasi yung iba doon hindi na namin na-meet, nasaan na sila, kumusta na yung makasama namin. Pero alam ninyo, sa biyaya ng Panginoon, alam ko, they are doing well and missing the same things also. Okay, na nami-miss po namin. Na one time nagkasama-sama kami sa ministry, we were very happy. Halos hindi mahulugan ng karayom minsan yung aming pinagpulungan dahil we invited some good preachers. Yung mga tipong gano'n na right now, alaala na lang po, no? Dahil ngayon po, nag-iba po talaga ang takbo ng ministry. Nag-iba po ang takbo ng mga pananaw ng mga tao. Right now, nagkaroon na po ng tinatawag na, I don't want to say division. Of course, kay Lord, we are united. Pero nagkaroon na po ng tinatawag talaga na, hey, this is my way, this is yours. Ay, parang gano'n. Nagkaroon po talaga ng ganyan. At hindi mo yun maikakaila. Okay? At alam ko naman, as believers, it's something na kaligayahan po natin na makita yung mga kapatid natin kay Christ, no? Na sana nasa mabuti silang kalagayan at sana yung mga ginagawa namin nung ginagawa pa rin nila ngayon through social media by sharing something coming from the Word of God, by sharing something to promote the love of Jesus sa ibang mga tao, doon sa mga bago nilang kakilala kung ano man yung mga bansang pinuntahan nila o mga lugar na kanilang pinuntahan. Okay? So, ang laki po ng escalation ng pagbabago sa mundo. So sad and yet so happy at the same time dahil the Lord is giving us another privilege on sharing His good news kung saan man tayo dinala niya ngayon. Right now, iba na po yung mga kasalamuha ko. Iba na rin yung kasalamuha nila. No? Yung mga napuntahan naming lugar dati, napupuntahan ko, nalulungkot ako dahil may mga naaalala ako. Like yesterday, napuntahan namin yung dating simbahan, yung former na place nung pinagdadausan namin ng Bible study. Iba ng itsura ngayon. It's not the same anymore. Medyo na-develop siya, which was dati parang simple lang siyang place na parang okay ka doon, okay kang pumunta roon. Talagang meron pang mga bahay kubo, may mga puno pa. Nakita ko kahapon parang wow, nakisabay na rin sa alon, sa agos ng panahon. Wala tayong magagawa doon. Pero yung memories, yung
yung happiness, okay? Yung pagiging blessed namin na in-enjoy namin ang Word of God doon sa lugar na yon, mananatiling buhay sa mga puso namin. Hindi yan matatanggal kahit ilang panahon pa ang lumipas. Hindi kayang itaboy ng daluyong ng pagbabago ng mundo yung mga nakapitak na sa aming mga puso. Ganun lang po ang gusto kong sabihin. And in everything and in every way, tandaan nyo to, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Magbago man ang lahat, si Jesus hindi nagbabago. Maraming salamat po.